Good day, ladies and gentlemen. I am Jiwin Kate Igorigay presenting to you the Filipino child rearing practices. So, we have here what is child rearing. Child rearing practices are parenting practices which are mechanisms through which parents directly help their children attain socialization goals. So, ang child rearing o tinatawag ding pagpapalaki ng bata ay tumutukoy sa proseso ng pagpapalaki at pag-aalaga ng mga bata ng kanilang mga magulang o tagapag-alaga. Kabilang narito ang physical, emotional, social, at educational aspects ng pag-aalaga sa isang bata mula sa pagkabata hanggang sa pagtanda. So, ang pagpapalaki ng bata ay sumasaklaw sa isang aktibidad na tulad ng pagpapakain, pananamit, o pagbibihis, ganon, pagtuturo at paghubog ng pagpapahalaga at mga kasanayang panlipunan sa mga bata upang matulungan silang lumaki sa maayos at responsable. Kaya lang, may mga panahon na kadalasan, may mga magulang na hindi nila napapalaki ng maayos ang kanilang mga anak o ang mga bata. Ngayon, ito ang magiging diskusyon natin sa araw na to. So next is what is parenting style. So parenting style are determined by how responsive and demanding parents or caregivers are as they raise their children. So we have here the responsiveness or responsive and demandingness or demanding. So first is responsive. It is how attuned a parent is to their child's needs and concerns. So dito, kabilang dito yung mga bagay tulad ng kung gaano ka-effective yung mga parents natin sa ating emotional na buhay o sa emotional na buhay ng kanilang mga anak at kung gaano sila nakikinig at tumutugon sa mga nararamdaman ng kanilang mga anak. So, lahat tayo ay may iba't ibang relasyon or relationship sa ating mga magulang. So, may mga katanungan na ikaw ba ay open up or open sa iyong mga magulang kapag ikaw ay nalulungkot, masaya, or komportable ka ba makipag-usap sa iyong magulang? So, sumunod naman tayo sa demanding. It includes expectations, rules, and discipline. Ito naman yung opposite side ng responsive, which is kabilang dito yung mga pare-parehong pagdidisiplina na ibinibigay ng mga magulang para sa kanilang mga anak. Kagaya na lamang ng ilang mga magulang na nakikinig sa kanilang mga anak bago magpasya kung maaari silang lumabas kasama ang kanilang mga kaibigan o mga magulang na gumagawa ng desisyon sa isang paraan o iba na hanggang doon na lang siya. Na yun na yung katapusan ng usapan na yon. So, ayan. Next, let's proceed to this one, four types of parenting style. So, according to the psychologist Diana Bormind, there are four types of parenting styles. Ito yung tinatawag niya na authoritarian, permissive, uninvolved, at authoritative. So, subalit, sa diskusyon na ito, tatalakayin natin ang authoritarian, permissive, ambivalent, and authoritative. So, after I introduce the four types of parenting styles that we discussed today, now let's go to authoritarian. So, what is authoritarian? This is that children are expected to follow the strict rules of their parents, and it also full explain reasoning behind these rules. So, simple na kapag nagsasabi ang mga magulang natin ng because I said so, dahil sinabi ko, kailangan nating sundin. Ito yung parang striktong magulang. Ayan. Dito rin pumapasok o nailalarawan neto na mataas ang demanding at mababang pagtugon
ito rin yung mga magulang na nagpapataw ng mahigpit na mga alintuntunin, kagaya nga na sinabi ko kanina, at umasa na walang pag-aalinlangan na pagsunod. Ang mga magulang na ito ay maaaring maging mahigpit sa kanilang mga inaasahan. Kagaya na lamang ang paglabag sa mga patakaran na ay pinaparusahan kung minsan ay malupit. Ang pakikipag-usap tungkol sa mga alintuntunin at gawain ay hindi hinihikayat o ipinagbabawal. Katulad na lamang ng halimbawa na, for example, si Dayan ay meron siyang ina. Ang kanyang ina ay isang authoritarian. Nagagawa lang ni Dayan na makipag-hangout o makisama sa kanyang mga kaibigan na pinili ng kanyang ina para sa kanya. Na pumunta sa labas, mag-party dito, mag-party diyan, gumala dito, gumala doon. At sinisigurado ng magulang nito na magpadala ng message or update na tinatawag natin ngayon upang maaprubahan ng kanyang ina o ng ina ni Dayan bago sila makaalis. So, ito yung tinatawag nating mga kaibigan natin yung nagpapaalam para sa atin kasi meron tayong mga mahigpit na magulang. Ayan. Next is we have, ayan, what is our next? Permissive. So permissive parents, sometimes referred to as indulgent parents, have very few demands to make their children. So these parents are rarely discipline their children because they have relatively low expectations of maturity and self-control. So dito naman sa permissive, ito naman yung mga magulang na eksaktong kabaliktaran ng authoritarian. Ito yung hinahayaan nila ang kanilang mga anak na magpasya sa lahat para sa kanilang sarili. Meron lang iilang patakaran, may mga hangganan o mga inaasahan, ngunit magpapaalam ito sa kanilang mga magulang na parang kaibigan, ganyan, pero may respeto. Nandyan sila parang ito yung mga magulang na nandyan sila kapag kailangan sila ng anak nila, ngunit parang hindi maaaring sa paraang kailangan ng kanilang mga anak upang magkaroon ng magandang hangganan at mga kasanayan sa paggawa ng mga desisyon. So, ito rin ay naglalarawan ng mababang demanding at medium hanggang mataas na pagtugon. Like, ito yung mga magulang na madalas na mainit at parang palakaibigan ng mga magulang sa kanilang mga anak. Nagbibigay ng kanilang mga directions. Ayun, mga sinabi ko nga kanina, yun yung ibig sabihin ng permissive. Na kung saan, ito yung parang nakaka-relax na yung magulang nila na wala na silang iintindihin kasi kaya na to, ganyan. Ayan, yun, dito yun sila. So, nagtatakda din ng mga parents etong permissive. Ito yung mga nagtatakda sila ng mga limitations o inaasahan para sa kanilang mga anak at nagtatatag ng nagtatatag ng directions. Ayan. So, sana naintindihan nyo. Okay. Next is, so, what is our next? Our next is ambivalent. So, ambivalent attachment style are thought to develop from receiving inconsistent parenting. Parents either are not responsive to the children's needs or don't meet them consistently. Ayan. In short, itong ambivalent, ito yung mga inconsistent pero may involvement sa kanilang mga anak. So, magkaiba ang uninvolved, katulad nga na sinabi ko sa una pa, ang uninvolved ay iba sa ambivalent. So, ang uninvolved ay hindi natin i-discuss sapagkat ang i-discuss natin ang ambivalent. So, kagaya nga na sinabi ko, ang ambivalent ay isang inconsistent pero may involvement ang parents. Like, sige, itong ambivalent na to, napoprovide niya yung
ibang pangangailangan ng bata. Pero dito pumapasok yung lacking mo as a parent. Ayan. So inconsistent siya sa pagbibigay ng tulong sa bata. So for example, so ayun, ang ambivalent ito yung lack mo as a parent na may involvement ka pero pangangailangan lang ng bata. Inconsistent ka magbigay ng tulong. Ayan, siya. Next is authoritative. Ito yung So now let's proceed to authoritative. So authoritative is the parents before I proceed again, this is the best among the four types of parenting styles. So authoritative. Authoritative is the parents are nurturing, responsive, and supportive, yet set firm limits for their children. Children of authoritative or supportive parents are likely to grow up to be assertive, happy, and socially responsible. They are often motivated to try their best. So, dito, ito yung best or yung kind, mapagmahal, nagpa-firm ng boundaries at nagme-mentor ng direction na parang binibigyan ng direct path, na diretsong daan. Ayan, direct path ng buhay ng isang bata. Dito rin yung, for example, yung parent na to, kailangan ng maglinis ng bahay, ayan. Ngayon, yung anak niya na binigyan niya ng authoritative parenting style, yung anak niya mismo yung pipili kung anong klaseng gawaing bahay ang kanyang gagawin. Dito din po dito rin pumapasok yung nagsiset siya ng clear expectations sa bata, ng boundaries, tsaka ng communicate ahead of time. So, parang kapag magpapaalam ka, dapat na ahead of time ka bago pa yung ganap na yun. So, for example, sa akin, kailangan kapag magpapaalam ako sa magulang ko na pupunta ako sa ganito, ganyan, dapat 2 weeks or 1 week before the time na aalis ka. So, ayan. And last is being comfortable saying no to your child. So, dito naman pumapasok na pag sinabi ng parent natin na bawal, makikinig tayo kasi alam nila na bawal. Kasi, lagi nga natin sinasabi, di ba, yung quote ng mothers knows best, ayan. So, dito yun pumapasok na pag sinabing bawal, bawal. Okay? Pero, yun nga, meron tayong tinatawag na boundaries, limitations, and clear expectations. So that's it. So now let's to conclude. In conclusion, uh, each parenting style has its own unique characteristics and can have significant effects on children's development and well-being. So, research suggests that authoritative parenting, which combines warmth and support with clear expectations and boundaries, tends to be associated with the most positive outcomes for children in terms of academic achievement, social skills, and emotional well being. So, however, it is important to note that the individual variations and cultural factors can also influence parenting styles and their outcomes. So, in my conclusion, karugtong nito, kailangan natin magkaroon ng effective parenting style para or ng magandang magkikreate tayo ng balance and supportive environment para sa mga anak natin kung gusto natin silang mapalaki ng maayos. So, kailangan nating na gawin ang authoritative parenting. Kailangan mag-set tayo ng standards, ng goals, ayan, ng boundaries ng isang bata para hindi siya maging malaking pasaway, kanya maging responsable siya sa buhay niya para maging maayos yung buhay niya sa hinaharap. So, that's it. Thank you for listening. Again, this is Jwin Kate Agarigay from BVE 212. Thank you.